What's up guys? Welcome to Pinoy Lens again. At meron naman tayong pag-uusapan. Man, I don't like this. But hey, stay tuned. Dito muna tayo. Intro! Huwag kayong ayas! Alright, balik tayo sa Pinoy Lens, no? At bago tayo mag-upisa, please subscribe, like, share, comment. In that way, masagot ko naman yung ibang comment nyo. Actually, may isang OFW nagtanong sa akin bakit pag sinabi mong, huwag kang aalis! Ay parang ganito ako. Hindi po, yun ay style ko lang. Pasensya na po. But anyway, umpisa na po natin ang pag-uusapan na bago natin ituloy ay kamusta po muna natin ang ating mga OFW, no? Kamusta po kayo dyan? OFW, overseas family natin, workers, no? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ingat ko kayo palagi. At lagi nyo pong aasikasuhin yung sarili, lalo na inyong kalusugan. Dahil alam naman natin, yan ang puhunan natin, no? When it comes to work, para meron po tayong pang-chicha sa Pilipinas sa ating mahal sa buhay. Okay? Ingat po kayo and don't forget to treat yourself Starbucks. Alright. Okay, at syempre po, umpisa na tayo, no? Alam naman natin, no? Alam niyo na rin na ang DDS, sub-DDS, the loyalist DDS, yung mga matagal na, at syempre po, yung nag-DDS-DS. Wala tayong kinakampihan dito, pero kung titingnan natin mabuti ang mga salita nila sa isa't isa, malalaman naman natin kung sino ba talaga ang parang, alam niyo na, parang bang konting tapak lang akala mo kung sino na. Kayo na lang magdesisyon. Kayo na rin po ang bahala. Mag-comment kayo at sabihin niyo sa akin kung tama ang aking perspective, pero panoorin po muna natin at in that way malaman nyo. Umpisa po natin si Attorney Jane Paras. Alam na po natin na medyo nagagalit siya sa mga paratang ng sino ba to? Third floor studio. Yan. Yan po ang nangyayari ngayon. Nagkakaroon sila ng banggaan. Kung nakatatandaan nyo, yung una kong upload before this ay si Attorney Topacio at si Attorney Guanzon na medyo nagkabanggaan at meron pang pinakita sa real video sa Facebook kung saan nagsagutan sila sa harapan mismo ni Vice President Sara. I don't like it. No, sana sa likod na lang sila nag-usap, kahit nagsabunutan sila noon, okay lang. Pero wag naman sa harapan ng ating Vice President Sara. And I hope, and I wish, na sana itong dalawang to, itong tatlong to, ay wag din magsabunutan. No? O wag mag-away sa harapan mismo ng VP. At kung ako naman sa iyo, VP, you need to get your security and then let them grab these people na hindi marunong rumespeto sa inyo. Una-una, you are the Vice President and hindi dapat ganun. If they have their issue on their own, they just have to settle down at the back. Suntukan na lang, parang 80s. No? Ay, hindi po. Biro lang. Baka naman sabihin nyo, itong si Pinoy Lens, bad influence to. Nagbibiro lang po ako. Okay? Anyway, pag-usapan po natin at umpisahan po natin. No? Sabi ko nga, bakit ba ganun Attorney Jing Paras? What's going on, my friend? Siguro, bigyan kita ng background. That's right. Kamakailan lang kasi, nag-upload si Paring Ado tungkol sa kung sino ba talagang tunay na kingmaker. Kasi mayroong isang baguhan lang na sumali sa grupo ni Pangulong Duterte. Siguro nagbayad yan siya sa isang tao ni Duterte diyan para makapasok. Ngayon, naghari-harian. At kala mo kung sinong tao na ito, sumulat pa ng libro. Sabi ni Paring Ado, sumulat pa ng libro. At in fairness, gusto kong bumili niyan. Pero mahal, di ba? Balang araw, baka mag-sale na, bibili na po ako rito sa Amazon. Okay? Gusto ko rin naman basahin. Curious lang. ang title ng kanyang libro ay Kingmaker. Yun! Parang sinita ni Ado na bakit? Sino bang Kingmaker? Hindi ba si Sara? Kasi si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong. So kung alam mo, may kanya-kanya tayong mga paniniwala o kanya-kanya tayong observation, analyzation sa mga ganyang bagay, no? Siguro sa pagkakaintindi nga naman, I'm not saying na mali si Sir or Kuya Ado Paglinawan. Idol ko rin yan, no? Dahil marami akong natutunan yan sa WPS, no? May kanya-kanya kasi tayo na nakikita. At this is just a misunderstanding, miscommunication. Or maybe because that's Ado Paglinawan comments. No? And leave it alone. Di ba? Kung may nasaktan man, ganun talaga Ika nga, hindi naman ang utak natin pare-pareho. Di ba? Kaya, yun lang. Tuloy natin. if you analyze the word There you go. Kingmaker, how it is applicable to someone who, is the one carrying the ball for someone to make a victory. Yun ang pinag-umpisahan, di ba? Sa mga ganung bagay. Kaya itong dalawa, no, itong si ito na. Ayan. Ayan, itong dalawang ito ay medyo sumama loob. In the first place, alam naman natin na sila po ay number 1 supporter ni Atty. Vic Rodriguez. And it's okay. No, may kanya-kanya naman tayong ganun. Even us, no, even I myself support Atty. Vic Rodriguez last 2025 election. No? Because I believe that nagustuhan din naman siya ni Ty Digong. But the thing is, may talagang mga tao na may iba-iba paniniwala o prinsipyo. Ang akin lang dito kasi nakakaawalaan na ng respeto. And that's not how Sara Duterte wants, no? At gusto niya yung sana magsama-sama. Ika nga tunay na unity ang nangyayari. Pero ngayon pinagtatawanan ng mga Pulawan, di ba?
ng mga dilawan at ng mga pinklawan na may gapa. No? At natuwa sila dyan at nakikita nila na hindi nagkakasundo ang ilan na miyembro ng DDS simula sa dating DDS na ngayon ay are they DDS. No? Okay? Anyway, at tuloy po natin. No? Kaya naman kasi ang nung nangyari siguro yun, ito naman ang comment ni Marlon Purificacion. No? Itong si Marlon Purificacion ay alam naman natin na isa sa third floor studio. No? Isa siya sa main kasama ang kanyang partner na si Pam, and they used to be a USEC sa Malacanang Press. Kaya alam na nila yung mga pasikot-sikot when it comes to press, no? Like hindi yung press enter, no? O yung press notification. No, hindi po yun. Sila po ay mga press, mga journalist, ika nga. Okay? Anyway, panoorin natin yung sinabi ni Marlon. Kahit ako nagulat, but sabi ko nga, may kanya-kanya tayo. Yung pagiging late ni Sen. DG, siguro may iba pa siyang appointment. O yan, sinabi niya, siguro may iba siyang appointment. Okay naman. Di ba, binibigyan niya agad ng benefit of the doubt si Senator Bongo. Kasi we really don't know kung bakit siya na late. May kanya-kanya tayong dahilan. No? Ang problema, nagkakaroon ng issue. Instead na pag-usapan na lang sa likod, nagkakaroon pa ng issue. And just like I said, sila lang nakakita nun eh. Hindi natin alam kung totoo o hindi. We really don't know. Nagkakaroon ng konting intriga, even though na hindi dapat na dumating pa sa ganun. Pero una-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time? But you never ask Senator Bongo o kung ano man, kung sino man ang staff ni Senator Bongo kung bakit sila na late. And I understand na tama naman yung sinabi mo na si Mayor ay, again, mas mataas si Senator kaysa kay Mayor, at bilang sabi mong host, maybe si Senator Bongo siya pa na late. Ikaw na rin nagsabi sa una mong sinabi na meron naman sigurong dahilan, or baka naman kasi na late, merong ibang pinuntahan or may ibang appointment. We really don't know kasi ang problema sa inyo, hindi nyo tinanong. Sa journalist kayo, di sana tinanong nyo. Again, hindi kita sinisisi dito, Marlon. Ang akin lang yung mga sinabi mo, kulang kung iisipin natin mabuti. At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to kasi sa mga observant na... Alam mo, ang ating Vice Presidente, I don't think may pakialam siya dyan. She doesn't really care kung late pa si Bongo o hindi late o nauna si Vice o ano. We don't know. We don't know kung nag-react din si Vice President dahil kung nag-react siya, di sana sinabi mo ngayon na si Vice nga nag-react dahil na late si Bongo. Pero he never mentioned that. Siguro, I don't know, the way I know Vice President, wala siyang pake. As long as nandun siya sa activity, okay lang yun. Itutuloy niya yung ginagawa niya, wala siyang pake kung sino man na late o hindi. Yun naman ang akin doon. We don't have to say na, siya, Vice President na una, yan, Senator. Parang sinabi mo kanina Mayor lang si Baste, Senator, mas mataas na Senator. Ngayon, dinamay mo pa si Vice na Vice President pa yan, So, we really don't know the point. Kung ano yung period dito, kung ano yung point kung bakit late si Senator Bongo. And, I don't know what's the big deal of it. Katulad natin. Yun ang unang, hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huli magsasalita, sa pagkakalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nang magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita ron sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture ngayon, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Diyan ka na. Sa akin, sa nakita kong yon, wala naman. Kung galit si Baste, that's how it is. Pero sa akin, wala akong nakikitang parang, alam mo na, may inis. Or, we really don't know kasi ang problema, kulang yung report nyo Di ba? Para sa inyo, hindi ko alam. Pero para sa akin, ganito. Are you Mayor Baste? Ikaw ba si Senator Bongo? Di ba? Yun lang ang akin doon, di ba? Wala kang patibayan na kung galit ba si malay mo, pagod lang si Mayor Baste. Di ba? Inabot lang ng ganun, umalis. Malay mo, iihi lang din. Dahil ang dami niya naiinom tubig. Wala hindi natin alam Sana may kumpleto kayong detalye. Journalist kayo Sana sinabi mo na, teka, sundan ko nga, bakit ba? Ano ba nangyari? Dami-dami kasama ni Senator Bongo. Again, hindi ko kinakampihan dito Senator Bongo o si Jing Paras. Hindi naman. Ang akin lang, kulang Hilaw yung iyong report. Hilaw ang iyong analyzation. Okay? Kaya naman ito pati si Chimay, si Chimay. Si Pam, I'm sorry, nasana ako kasi Atty. Jing pasensya ka na Pam. Ay nagsalita rin at nagbigay din ng comment. Ang ayoko lang dito, nanakot ka pa. Nasabi mo may video ka, sasabihin mo na lang pag pinakita mo to, huwag niyo ko pipilitin, baka ipakita ko tong video. Kaya Senator Bongo, baka magalit sa yung supporter mo. Kung ganun pala, what are you trying to say? Namba-blackmail ka ba? Are you trying to do that? Kasi kung namba-blackmail ka, yan parang ang dating Kasi kung kayo may mga analyzation, ako rin ina-analyze ko Kasi are you trying to blackmail Senator Bongo? Para Para sumunod sila sa inyo? No, I don't think so. Kung wala namang ginagawa si Senator Bongo rito, kung meron lang miscommunication, kung meron man siya na istabang mga tao or what,
That's gonna be up to him. Okay? Pakinggan po natin tong si Pam. Di ba? Sabihan nyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Dahil after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, na sinasabi nyong namamakod and all. Kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Pag walang pera, galit ka. Pag mayroong pera, gusto mo sumama ka. Pag may impormasyon, gusto mo una ka din sa impormasyon. So alam mo, pagka may pera, kailangan sumama sa partido? Is that how you're saying it? Pag walang pera, wag na. What are you trying to tell? Are you trying to tell that to Bongo? Are you trying to tell that to PDP? Are you trying to tell that to Jing Paras? Parang may patama ka. And then sabi mo, nang away si Bongo? Is that how it is? Kung ako naman sa iyo, Pam, kung talagang totoo yung sinasabi mo, ipakita mo. And let Bongo deal with it. Let Bongo explain to the public. Kasi ganito, ganyan. Kasi ang dating sa'yo, nananakot ka eh. Di ba? Anong klase ka, Jing Paras? Yung totoo, sa totoo lang. And kay Ado Paglinawan, anong klase naman pagiging matanda ang meron gusto mo sa buhay mo? Papalubog ng araw sa buhay mo? Ganyan ka pa rin? Anong meron kayo ni Jing Paras? Kung kayo nagmamahalan, kayong dalawa na lang. Ganun. Tulad yan, you don't even respect them. Alam mo naman, Pam, na sila ay matagal nang kay Tatay Digong. Yun naman ang point doon. And you don't know their friendship. Bago lang tayo actually. Di ba? Kahit gusto ko si Tatay Digong, hindi ko pa siya nami-meet in person, pero kayo, nandiyan kayo, siguro na-meet nyo na. Of course, nakita nyo rin si Vice President Sara, sana all. Pero ang ibig ko sabihin, wag naman sana ganun. Sana nakipag-usap na lang kayo in private. Kasi ang ginagawa mo, parang mga matagal ng DDS yung mga yan, matagal ng PDP yung mga yan. May foundation na yung mga yan, kayo wala pa eh. Yun naman ang akin doon. Lang yun. Pero Kung meron ding i-deny mo. Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters ko, Senator Bongo. Ano kaya klaseng video yun? Yung ba naghubad ba si Senator Bongo kaya iiyak ang mga supporter niya? No? I mean, that's a blackmailing. No, bina-blackmail niya. What are you trying to say na kapag inano mo ako, ikapapakita ko yung video and then you are also DDS? Can you imagine that, guys? May mga taong ganyan na alam naman natin, we want to make the Philippines better as much as we can. At itong PDP na to o DDS na to, we are trying to make it straight. Pero sa mga ganito klaseng tao, instead na mag-usap na lang sila in private, they are trying to blackmail the guy because of the video at iiyak mga supporter ni Bongo. So, this is not really a good idea para sa kanila. Para sa Third Floor Studio, hindi maganda. I'm not trying to be on that side of Senator Bongo. Ang akin lang kasi, I wanna be on the middle. Diba? In the first place, I am Sara Duterte supporter. Wala naman dito si Sara. Pero, ang akin lang kasi, sayang naman ang pinaghihirapan ng PDP at ng mga grupo. Diba? Kayo rin, sayang din. Nag-effort na kayo eh. Diba? And then sisiraan nyo lang dahil sa ganyan. What is going on, diba? Yun ang akin doon. At hindi pa ito, ha? Sir Bongo, pagsabihan nyo nga ho itong si Jing Paras at si Ado Paglinawan na ang nakakarating ho kasi sa amin allegedly, ikaw daw ho ang nagro-rolyo. Kung ano man po yung mga lakas ng loob meron yan dalawang yan, no? Si Jing Paras, Ang lumalabas dito, si Senator Bongo ang parang backup ng dalawa kaya malalakas ang loob. Sana magsalita si Senator Bongo rito para malaman din natin ang kanyang side. Kasi mahirap ko sila Third Floor Studio lang ang magsasalita at hindi kayo sasagot. Kung hindi naman totoo, Senator Bongo, no, kung makakarating to sa inyo, ay sana magsabi kayo kahit sa post o kahit sa Facebook o kahit sa mga bata nyo, assistant nyo, magsalita na rin. In that way, malaman naman ng Pilipino ang side nyo kasi mahirap eh. Di ba? I mean, hindi natin dapat mapatawad. Ang Third Floor Studio, marami mga viewers, subscriber at saka supporters din yan. No? But I'm not saying they're million. But I'm saying is, kahit pa paano, may naniniwala sa mga ganyan. Ako lang kasi, sana kay Senator Bongo ay magsalita. Total, inilabas sa Third Floor Studio to, wala naman talagang katotohanan. Sana, babas niya. na walang kaanghang-anghang ang mga salita. Although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Bakit naman? Para naman lumalabas kayo ang pundasyon ng grupo. Pare-pareho nga lang naman na tayo ay mga bago-bago dyan na sumasama sa kanila. So, wag ganun, Pam. Wag kang masyadong confident na ikaw ang isa sa pundasyon ng grupo, di ba? Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po ay isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Baka deserve mo naman. Kaya kay Jing Paras, kung Hindi nyo mawawalis yung mga yan kasi nga oldies na yan sa PDP. At saka sa mga supporter ni Tatay Digong. At hindi lang sila supporter ni Tatay Digong, Pam. I just wanna remind you, mga associate yan ni Tatay Digong. Mga naging empleyado. Kayo, vloggers, parang dumidikit lang kayo. And I don't really include Attorney Vic dito. Dahil si Attorney Vic, naglalagay din ng foundation sa grupo. Pero kayo, as a supporter of Attorney Vic, hindi nyo pwede sabihin yan. I'm not saying wala kayong karapatan. Kaya nga sabi ko, as a professional, kausapin nyo in private. Pag ayaw pa rin, then it's up to you. Move it on. Sabihin nyo, okay, pakikita kong video na naguhubad ka. Anak ng teteng. ano man yung alat na mayroon ka sa buhay mo at yung pait na yan, hindi ka magiging plan B.
hindi ka i-try mo na lang ulit sumampa sa Kongreso. Instead, mabuhusan mo ng oras si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Yun, medyo mali siya doon, no? At masyado nagyayabang dito si Pam. Huwag naman sana. Again, hindi kita tinitira dito, Pam, no? Kung inakala mo na kinakampihan ko, ha? Again, to Marlon at kay Pam, hindi ko kinakampihan dito si Atty. Jing Paras, but I support them. Dahil matagal na sila kay Tatay Digong. Loyal sila kay Tatay Digong. Proven na. Kayo, bago lang kayo. Hindi nyo pwede sabihin na matagal na rin kayo, solid kayo, at hindi nyo pwede sabihin na dahil nakausap nyo na si Sara Duterte sa harapan. It doesn't mean like that. Vice President Sara talk to everybody, but it doesn't mean that you guys are besties. No? Alam niya ni VP Sara. No? Siyempre, marunong makisama yung tao, hindi plastic. Alam nga mga pagkakala, oy, best friend na tayo, ha? Hindi. Hi, hello, yes, how are you? Thank you for supporting the Duterte. That's all. No? Sabi nila, you're trying to be one of the employee pag si Sara na. Sabi, hindi ako yun, ha? Okay, tuloy natin, no? Ito naman si Atty. Jing Paras, no? At alam naman natin na siya po ay sumagot at nagbigay siya ng proof that Tatay Digong and him and even Sara Duterte is not just makakilala lang. They really have a foundation already that they're really friends. Okay? Here we go. Miss Atchay, si Jing Paras po, hindi po maalat. Pambihira, attorney, nahahawa ko at siya din ang tawag ko. Huwag naman ganoon. Mahal na mahal ito ng mga Duterte followers. Yun! As a matter of fact, ako pong namumuno ng kampilan ng mga mamayan na may 36 organizations na kasama. So, wag mo akong laitin dahil baka mamaya kakainin mo yung sinasabi mo. Pangalawa, hindi po ako tauhan ni Bongo. Bongo does not have any influence on me. In the first place, ako po ay nauna pang kaibigan ni President Duterte, maybe kay Bongo. Dahil kami ni Duterte ay magkasama na sa Kongreso. We were best of friends noong 1998 pa lang. Kaya huwag kang magdadaldal kung hindi mo alam ang history namin ni President Duterte. Yun ang ibig ko sabihin sa iyo, Pam and Marlon. Huwag niyo masyadong i-underestimate ang isang Jing Paras. I'm not saying na tama yung mga sinasabi niya against Atty. Vic. I'm not saying that. And I'm not saying na kinakampihan ko sa Atty. Jing dito. Pero ang akin lang kasi, nakikita ko yung kanilang samahan noon pa 1998 pa. Kayo, ano ba naman kayo? Wala kayong pakialam nun sa mga kay Tatay Digong noon. Or maybe, I don't know, you not even existed on this kind of group yet. Ngayon lang kayo nagkaroon ng pangalan because of that. And again, I'm not dragging Atty. Vic Rodriguez dito. He's not involved here. Problema nila yan ni Atty. Jing Paras at nila Ado. Problema na nila yan. We don't want to get involved with that. Pero kayo, gusto nyo masama sa eksena. I don't know why. Di ba? And because of that, marami rin syempre nainis sa inyo. No? Dahil, pundasyon nga ni Tatay Digong yung tinitira nyo eh. Leave them alone. Let them talk. Maybe someday magkakaayos sila. Baka kayo mapahiya niyan. Baka mamaya sabihin sa ni Bongo, asan yung video gusto mo? Papakita mo. What you said about that is it's not fair. Or it's not right. No? Sinisira mo foundation ng PDP at saka ng grupong DDS. Hindi mo lang alam yun. You think you're right. But I don't think you're really right. Hindi po ako pensiker katulad ng amo nyo at kayong dalawang Chimoy at Atchay ni Rodriguez. Kaya wag kayong magkamali na maglait sa akin kasi hindi ko kayo titigilan. Yan na. Yan ang proof. Oh. Nagkamali pa dyan si Tatay Digong. Ito si Jing Paras, pero kilala niya si Tatay Digong. Kilala niya si Jing Paras. Magkakasama na sila noon. Kaya sana, wag masamain ni Pam at saka ni Marlon. Wag niyong aanin yung mga ganyan tao kasi yung mga yan, meron ng pinagsamahan yan. May pundasyon na yung mga yan. Kayo, nag-uumpisa pa lang. You are building up your names sa mga Duterte at matagal bago magawa yun. Bago maging stable yun. Maswerte nga kayo, nakikita nyo na yung mga Duterte. Tapos sisirain nyo lang dahil sa ganyan. Instead na pag-usapan natin to in private, huwag natin ipaalam sa mga tao dahil may matutuwa. Di ba? Di ba dapat ganun? So, guys, we don't even know what happened talaga. Sila lang yun. Sabi ni Pam, meron siyang video. Pakita nyo na lang. Sirain niya si Senator Bongo, it's up to her. Kung yun ang gusto niya. Dahil pag sinira niya si Senator Bongo rito, madadamay dito si Vice President Sara. Dahil magkakasama yung mga yan. Di ba? Siyempre, yun naman ilalabas mong kwento. Ay, hindi ko na gagawin to dahil alang-alang kay VP. Di ba? Eh, nagbitaw ka ng salita, may mga tao magbubuyo sa'yo. Lalo na, baka pati yung mga pulawan. Sabi, pakita mo na. Bibigyan kita ng maleta. Biro lang ha. Alam ko naman hindi kayo tumatanggap ng lagay. Di ba?
So, it's okay. Halaan nyo na. Anyway, ito naman po si Atty. Topacio ay sumama na sa eksena. Kasi nga, syempre, mga kasama niya yan sa grupo at kaibigan at alam niya kung ano ba talaga ang karakas nito lang Jing Paras. Kaya siya nagsalita. And he has a point. And he has a facts. Okay? Here we go. Pakinggan po natin ang warning niya sa dalawang ito kay Third Floor Studio tungkol po sa nangyayari. Here we go. Ang problema, eto na naman, nandito na naman tayo sa kalangka mentality ng mga Pilipino na dapat itanggalin natin. May mga personalities doon sa grupo na parang ayaw magkaisa yung grupo at sowing intrigue. Nang-iintriga doon sa mga kapwa niya kasamahan. Mali. Sa halip na ang tirahin nila yung flood control, yung rising prices, yung palpak na ating foreign policy, etc. Tinitira yung kasamahan nila. Oo. Ewan ko, etong dating Yusek yata ito, na si Marlon Purificacion, ano? Ewan ko kung kaninong bata ito na vlog ng vlog, tinitira yung ibang mga opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino. Gayong, kasama po namin ito. Grabe ka naman. Magkakasama po tayo. Para malaman nyo kung sino si Marlon Purificacion, ewan ko ba kung bakit naging Yusek ito. Ito ay isang journalist daw. Okay. Many years ago, hahanapin ko yung dokumento, and this is documented. Ayan documented yan, Marlon. Yan ang hirap sa'yo na ano ka pa yun, nadig ka tuloy ng isang abogado na meron ka palang kulay din noon. Noon naman yun, nagbago ka lang siguro. Siguro I don't know. Marami rin naman akong experience sa mga journalist na ganyan noon. At itong sinabi ni Atty. Topacio ay talagang para sa akin may laman talaga. Bahala siya kung demanda niya ako ng libel. Pakikita ko yung pruweba. Yan ay na-entrapment operations sa Manila Hotel. Bakit? Dahil nang i-extort ng kill sa isang Colonel Emma Libuna na noon ay nasa CIDG. Etong ginawa niya. Tinira niya ng tinira na di umano'y protector daw ng nightclub doon si Colonel Emma Libunao. Kaibigan ko yan. Matinong pulis yan. Napakatino. Very straight. Lumapit sa akin, bakit naman ako ginaganito? Wala naman akong kinalaman dyan. Sabi ko, sige, hahanapin ko yung mga sources ko sa media. Tatanong ko, ano bang problema? Ang problema pala ay napakasimple lang. Gusto lang kumuha ng kwarta. So, anong nangyari? Tinagpo namin sa Manila Hotel si Marlon Purificacion. Nagkita kayo? Nagkita sila ni Colonel Libunao. Okay. Binigyan siya ng 40 pesos. Ay, 40,000 pesos. 40,000 pesos. Kunyari, para suhol. Ang hindi niya alam, entrapment na pala yun. Meron Yung mga time na yun siguro, malaki na 40,000, di ba? But I don't know, hindi ko alam kung ano kung I think siguro panahon to ni Tatay Digong I think so. Kaya, I guess. Pero nangihingi pa rin kahit pa piso hiningi mo, extortionist pa rin yan di ba? ng marked money na yon. Opo. Meron na yun yung fluorescent powder. Okay. Oo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa CR, dinampot siya ng CIDG at dinala sa krame for extortion. Okay. Kanya lang, yung kanyang padrino na si Benny Antiporda, Yun, Antiporda na pala. naging opisyal din ng gobyerno, nakiusap, inarbor siya. Sabi ko, nung tumatawag sa akin si Benny, wag sa akin. Ako'y abogado lang, doon kayo makipag-usap sa complainant. May mabuting puso itong si Emma Libunao. Pinatawad nung inarbor ni Benny Antiporda. Yan po ay facts. Hindi nyo po pwedeng baguhin yan. Yan ay dokumentado. Hindi po paninirang puri yan. Dapat malaman natin because these people are public figures. Dapat natin malaman ang karakter niyan. Yan po ay extortionist. Si Marlon Purificacion. Ngayon, nandito sa grupo namin, iintrigahin yung mga opisyal ng partido ko. Iintrigahin yung kasama naming si Jing Paras. Oo. Kasama pa dyan yung isa, yung dating undersecretary rin yata, yung babae, yung PAM, na kung ano-anong sinasabi. Bakit ka magsasama sa isang dapat ay koalisyon na may common objective ng transparency and accountability? Ngayon, magsostoke ka ng intrigue. Mang-iintriga ka, gusto mo mag-away-away doon, napakasama po. So, alam nyo, kag ganyan po tayo, at iba-iba mga characters na may questionableng mga background ang isinasama dyan, wala pong mangyayari sa atin. Wala mangyayari sa ating bayan. Hindi pwede yung ganyan sa isang grupo. Malungkot And I am warning these people. Hindi po, this is not the official party stand. I'm talking as an officer of the party. Huwag nyo pong papatulan ang mga kasamahan ko sa Partido Demokratiko Pilipino. Ako po ang makakalaban ninyo. Huwag niyong papatulan yung mga taong tumutulong, yung mga talagang sincere ang kanilang mga adikain na tumulong sa bayan, wala namang hinihing kapalit, katulad ni Jing Paras. Huwag niyo pong gagawin yan. Ako po ang makakalaban ninyo kahit hindi niyo ako kinakalaban. Ngayon, Yun.
Alright, ano ba ang ating perspective dito? Delikado yung dalawa. Si Marlon pala ay meron palang history ng extortionist. So, kung susumahin mo mabuti, kanino ka maniniwala? Di ba? Si Pam, wala na yan. Damay na lang yan. Dahil kasama niya yung extortionist eh. And just like I said earlier, na may na-encounter na lang akong mga journalist na ganyan na mahilig sa mga pera. You know? And who knows? Baka nagbago na rin si Marlon after na matanggal sa Malacanang. Who knows? But the thing here is, there's a facts na ikaw ay may kaso dati, Marlon, na extortionista ka. So, dito, kung i-analyze mo, anong gusto mo palabasin? Ni Pam, na kapag hindi ka nagtino, baka ipakita ko tong video na to. Is that pahaging kay Senator Bongo? Baka kako how much? Or ito'y isang paepal na huwag nyo kaming gagalawin dahil mayroon kaming pang sulog sa inyo. Hindi maganda. Mali. Dahil sinisira mo ang sama ng DDS. Nasisira na nga dahil nga kay Topacio at kay Guanzon eh. Di ba? May video yan sa Facebook. Pinakita sa harapan mismo ni Tatay Digong. Medyo nagkasagutan sila. Okay? And I feel bad for that. I feel sad. Di ba? Kasi yan ang gagamitin ngayon ng kalaban ni Sara sa politika. Eh, mga samahan mo nga, hindi magkasundo-sundo. Paano kami mga Pilipino? Yan ang gagamitin nila ngayon kay Sara. So, sana maayos to. At since nasa isang grupo naman tayo and all of us, we want the Filipinos to become better at least, kahit konti. Hindi naman natin magagawa biglaan yan. Hindi naman yan katulad ng instant noodles. No? Isang luto lang, pwede mo lang kailan. No? Our Vice President Sara will try to fix the Philippines, pero matagal yan. Baka tapos na ang term niya ay hindi pa ayos sa Pilipinas ng mabuti. Pero, katulad ni Tatay Digong, uumpisa nyo na. Sinira nga lang ng bangag administration. At ngayon, dahil dito, hindi pa nag-uumpisa si Sara Mangampanya bilang Pangulo, ay may sumisira na. Just like what Maharlika said, yung mga Team Alpotera, isa rin yan. At naniniwala rin ako kay Ma'am Maharlika. Okay? Alright, parts, at sana po ay may nakuha kayo sa ating aral. Mag-comment kayo at mag-subscribe and let me know kung ano ang inyong masasabi dito sa aking topic. Sabihin nyo lang sa comment kung tama ba yung aking sinabi. Kung mali ba, let me know. I-comment nyo rito. Give me your comment or your opinion. Okay? And then we will talk about it. Already, hanggang dito na lang po and I will see you again on my next content. Again, sabi nga ni Ma'am Sara Duterte, my president, mahalin po natin ang Pilipinas. Isa lang yan. And God bless sa inyo po lahat. At sukran.